Kasi hindi ka makakagawa ng perfect na circle kapag wala sa linya o kaya hindi mo yan tinuguhitan. Ngayon, yung wall angle na to, gunting-gunting natin yan ng halos 1 inch yung distansya niya. So metal paring, yan yung ginamit namin dito sa baba niya. So pwede rin naman wall angle. So pwede yon. Para mas maging matibay pa siya, so malaking bagay na metal paring yung ipapaikot mo dyan. Yung paglalagay ng mga braces na yan, kung mapapansin niyo, doon din namin kinakapit tong mga nilalagay natin sa pangilalim natin. Isang bagay kasi to mga kamasta na magpapatibay. Kung paano nga ba tayo gumawa ng round na drop ceiling with cove. So double drop na round ceiling and then cove design na round mga kamasta. So halos pares lang, no? So ngayon bibigyan ko kayo ng idea, bibigyan ko kayo ng tip at kung ano yung mga framings na dapat nyong tandaan pagdating sa paggagawa nito at kung ano yung mga kailangan mong i-prepare mga kamasta, no? So ayan, tara, pasok tayo sa loob at alamin na rin natin yung mga ginagawa dito. Okay, so andito tayo muli sa project natin sa Jadi project. So ongoing kasi yung paggagawa natin dito ng cove. So bali hindi kasi tayo dito nakafocus mga kamasta, no? May mga ginagawa pa tayo dito ng mga part na kung saan talagang dinedeployan na natin ng tao kasi talaga mabusisi tong part na to. Pero yung mabusisi na yan, alamin naman natin kung ano yung mga paraan na yan para magkaroon naman ng idea yung mga wala pang experience sa ganito. At the same time, dagdag kaalaman na rin sa mga manggagawa na alam ko na nag-aabang din sa mga videos natin. Then kasabay na rin yung mga pag-cove natin dito. So eto madali lang to madali lang kasi straight lang. Pero pag dito sa ginagawa natin dito sa part na to, yan ang kaibahan niya mga kamasta, no? Kung ano nga ba yung dapat mong tandaan at dapat mong gawin pagdating sa ganitong uri ng cove design mga kamasta, na round at the same time double drop na or double cove mga kamasta. So dito naka-cove siya dito sa gilid, tapos naka double cove tayo na round dun sa pinaka center niya. Yan yung mga bagay na alamin natin ngayon kung ano yung proseso na kailangan nating malaman. So ngayon mga kamasta, alamin natin kung ano yung mga materyales na kakailanganin natin para makagawa tayo ng ganitong design mga kamasta. So bago yan, pakita muna natin yung perspective natin. So, dito yung plano. Para bago natin siya o kaya bago natin pag-usapan, alamin muna natin yung design niya mga kamasta. Ayun, ito siya. So ito yung design mga kamasta. Yan, naka-cove tayo sa gilid. Yan. Tapos ito naman, naka-drop siya with double cove mga kamasta. So yan yung ginagawa natin ngayon. So yung layout natin, ito na siya. So ito yung nasa gilid niya na naka-cove. Tapos ito naman yung drop ceiling natin sa middle point na kung saan double cove naman siya. So ito yung mga materials na ginamit natin dyan. So yung materials natin dito, number 1 dyan, syempre makagawa muna tayo ng high ceiling syempre bago tayo maggawa ng bilog na yan. Pero yung iba, ang ginagawa nila, inuuna muna nila yung design bago sila naglalatag ng high ceiling. So magkakaibang paraan, magkakaibang diskarte ng paggawa ng mga designs. Pero ito, kung gusto nyong gayahin yung ganitong paraan, pwede po. So hindi naman natin ipipilit na ito yung gawin ninyo. But then kumbaga ito, magiging guide nyo lang kung gusto nyong gumawa ng mga ganitong design, pwede nyo pong gayahin to. So dito, unahin muna natin yung mga materials na ginamit natin. So wall angle. Yan. So napanood nyo yung unang vlog natin dati. Yan, gumawa muna tayo ng guide. Ayan, nakalapis yan. Buo yan. Kasi hindi ka makakagawa ng perfect na circle kapag wala sa linya o kaya hindi mo yan tinuguhitan. Ngayon, yung wall angle na to, ginugunting-gunting natin yan ng halos 1 inch yung distansya niya. Kaya kung napapansin niyo, may mga nagguntingan yan na maliliit. Tapos nire-rivets natin yan. So dapat yan meron at meron tatama ang mga metal frame sa taas. So kung wala mang metal frame, at least may matamaan siya mga kamusta. So hindi naman natin kailangang buo yan na may matatamaan kasi may lakas naman na to kapag ito ay may mga metal frame na matatamaan. Kahit sabihin mo na ang distansya niya nasa 20 cm o kaya 30 cm. So malaking bagay na po yun. So ito,
kung napapansin nyo, nakatalikod siya. Ito yung part na nakatalikod na kung saan ito yung makikita mo dito sa part na to. Kaya kung makikita nyo naman tong nasa inner ay nakaharap naman siya doon. Nakaharap naman siya doon kung saan, o kaya nakatalikod siya dito kung saan pabilog siya na kung saan baliktad din yung pag-ikot natin. So halos yung wall angle natin, ayan, pwede siyang paloob tapos pwede rin siyang palabas. So yun yung ginawa natin dyan. Kaya kung napapansin ninyo, dalawa to na kung saan ang distansya neto 10 cm. Kasi yung 10 cm na yan, yan yung magiging partition natin dito sa loob niya. Kasi ito yung sa loob niya, tapos ito yung sa labas niya. So dalawang uri na ganito mga kamasta, no? Bali yun ang gagawin natin para hindi nakikita itong mga frames natin. Ngayon, pagka nakapaglagay ka na ng mga wall angle na to, sumusunod na dyan yung ilalagay natin na itong Hardiflex. So yung ginamit namin dito na uri ng board mga kamasta, Hardiflex po yan. So hindi ka po pwede gumamit dito ng flexboard kasi hindi advisable ang flexboard. Kasi mahirap balukturin ang flexboard mga kamasta compare sa Hardiflex o kaya mga smart boards mga kamasta. So pwede kayong gumamit. Kahit mga Shera, Gardner, marami pang uri ng mga Phison board na malambot kapag binabad mo sa tubig. Actually ito hindi na namin to binabad sa tubig. Ito hindi na namin binabad sa tubig to. Kasi ang uri o kaya yung brand na Hardiflex mga kamasta, kahit na hindi mo na siya babad sa tubig, maganda pa rin yung pagbebend niya. So hindi siya nababali at the same time hindi siya nabibitak. Yun lamang yung lagi nyong tatandaan, may mga board talaga na naangkop pagka ganitong design mga kamasta. So may mga board din na hindi naangkop o kaya hindi babagay. So lagi nyong tatandaan mga kamasta, dapat yung board na gagamitin nyo na babagay din sa gagawin ninyo. So dito, pagkatapos mong ilagay yan mga kamasta, yung board na yan, kasi inuuna namin lagi yung board para bago nating ilagay itong mga braces natin dito sa baba. Kaya kung napapansin ninyo, metal paring po yan. Medyo matrabaho, di ba? So metal paring yan yung ginamit namin dito sa baba niya. So pwede rin naman wall angle. So pwede yon. Maliban kung ang gusto natin gawin ay metal paring, para mas maging matibay pa siya, so malaking bagay na metal paring yung ipapaikot mo dyan. Kaya kung napapansin nyo to, yung kinakapitan ng braces natin dito, metal paring po yan. Ayan. Okay. So ang gunting yan lagi 1 inch yan. So medyo matrabaho, sabi ko nga, medyo mabusisi talaga. Pero ang kagandahan yan, dapat yan nakasunod lagi sa may go hit natin. Kasi ang hinahabol mo dyan yung perfect circle nya. Kaya kita nyo, bilog na bilog. So dito kung napapansin nyo, may mga braces din tayo. Ayan. So ayan, kailangan ng braces yan. Ito madadagdagan pa yan mga kamasta, no? Sa ngayon kasi inuuna muna nila yung mga kailangang unahin bago tayo mag final na latag. So marami pa tayong gagawin dito. Pero ito mga konting idea lang to para hindi tayo mawala sa paraan ng pag-install ng mga ganito. Ngayon dito sa part na to, habang ginagawa yan mga kamasta, pwede na natin to latagan mamaya. Pero bago natin latagan yan, dito muna tayo sa part na to. Yan. So pagdating na dito sa mga sidings nya, kasi ito di ba naka-cove yan, ngayon ginalagyan na natin ng metal paring yan. So ito may hanger pa natin yan para maging pantay. Kasi ito, cove na to ng kabilang design kung saan nakahanger yan kagaya ng ginagawa ni Levi doon. So nilalagyan niya na ng wall angle para ikakapit na yung hanger niya. Ganon din dito. So matibay na matibay po yan. Kaya kung napapansin nyo, wala pang mga hanger yan. Inuuna muna namin yung paglalagay ng mga braces yan bago natin lagay yung hanger para pare-parehas yung paglagay natin o kaya pantay-pantay. So eto, may distansya doon na 16 inches. Tapos, o kaya naman 40 cm mga kamasta, no? So ayan, dire-diretso yan. Then susunod na dito, pag ganun naman na siya. So pahalang naman na. Yun yung mga gagawin natin na susunod yan. Na natin dito sa part na to mga kamasta, yung paglalagay ng mga braces na yan, kung mapapansin niyo. So doon din namin kinakapit tong mga nilalagay natin sa pangilalim natin. So eto naman, isang bagay kasi to mga kamasta na magpapatibay. At the same time talagang kailangan na kailangan. Kasi ito, may mga ilalagay pa tayo dito ng mga braces niyan. Ngayon, kapag ka maglalagay na tayo noon, ito susukatin na ulit natin yan. Sa ngayon, ito muna kasi para mas maging kumbaga maayos natin yung level niya. So yan pa lang yung magiging guide natin.
So pagka nakuha na natin yan lahat, kagaya na ito, kapaikot na to mga kamasta, no? Pero kung makikita nyo, yung iba wala pa. So naglalagay na kami. Ayan. Tapos susunod na yung mga yon. Every 16 po yan mga kamasta. Yan yung ginagawa ni Boss Harvey ngayon. So dito naman sa kabila, sa paglalagay ng cove natin, ayan, ito yung nilalagay natin, yung wall angle na to. So ang ginawa ni Michael dito, yung leadman natin, naging 15 cm to mga kamasta, no? So walang problema yan, ayos na ayos. Kasi ang ginagawa talaga namin, nakadepende kami dun sa luwang din, kung saan ang ginagawa namin minsan pagka naka 10 cm kami o kaya 15 cm. Tapos dito nagde-design na rin kami mga kamasta. Pag dating dito sa may mga round na to mga kamasta, kagaya niyan, nabanggit ko kanina na inuuna talaga natin to. Kaya napapansin, wala pa. Wala pang mga brace, wala pang mga frames. So ito yung mga sumusunod na gagawin natin. Ngayon, iba yung pamamaraan natin mga kamasta pagka nandito na sa walls. Kasi ito, nakadiretso sa cove kaagad. So pagdating naman sa wall, diretso ka na lang sa pader niya. Yung ginagawa dito, kung saan ito, iniipit na lang namin itong o kaya pinapantay natin kasi pwedeng wall angle o kaya naman pwedeng metal paring. So dito kasi yung metal paring na to, ito yung request ni client, yung ating client dito na metal paring yung ilalagay natin. So ayan, kinatsaga natin yan na ni-UUP lahat yan. Naka 16 inches yung pagitan yan o kaya 40 cm. Tapos lalagyan natin ng mga braces yan. Paikot na yan mga kamasta, no? Tapos papakita natin mamaya yung latag natin ng board pagdating na dito sa may mga ilalagay natin na board dito sa part na to. Yan. So simulan na rin kami dito sa part na to mga kamasta, no? Latag na. Okay, latag na rin kami. So ito yung shadow lightings natin mga kamasta, no? O kaya shadow cove mga kamasta. So sa mga nagtatanong, ito yung ginagawa namin. So kung makikita nyo yan, yung ating board mga kamasta, ito kailangan na natin ito ibabad kasi medyo maliit na yung bend niya. Ito binabad natin to ng mga kulang-kulang mga 1 minute mga kamasta. Pero kung gusto nyo naman 1 minute para sigurado bago natin siya ilalatag. Okay. So unahin mo muna yung gitna. Yan. Dags, tulungan mo nga. Okay. Yan. So ayan na. Nakasunod na yung bend natin mga kamasta. Tapos maglalagay ulit tayo ng mga braces niyan. Diba? Tapos kahit mahuli na yung ilalagay mo ulit na metal paring niya dito, ayos lang din kasi maluwang na yung 10 cm na pag lalagyan mo mga kamasta. So pasok-pasok na yung kamay na yan. So dito naman naglalagay na tayo ng carrying channel. Okay. Yan. So iba lang din yung carrying channel natin na kapit mga kamasta, no? Yan. So natapos na tayo naglagay ng brace dito, lalagay tayo ng carrying channel para dito naman sa part na to. Okay, so latag na tayo doon. So buo yan na 8 feet mga kamasta. So latag yan. So kung makikita nyo mga kamasta, buo pa lang yan kasi may gagawin tayo dyan. Mag-guide tayo dyan para makat na lang to nyan. So buo-buo mo na latag natin. Ayan. So ito na yung shadow lightings natin. Ayos na. So nakapaglatag na rin kami dito. Minsanan yung pagkakat natin dito pagka nalatagan na to ng buo. So abangan nyo yan kung paano. Okay. Ayan na mga kamasta, no? Nagpapalinis na lang tayo para maayos. So linis na. Walis na lang yan. And konting ayos na lang. Okay, so abangan nyo to mga kamasta. Bali hanggang dito na lang din yung video natin. Konting tip, konting idea para sa lahat mga kamasta. So hopefully may naibahagi ako sa inyo. So kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo sa comment section mga kamasta. So hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye! Ingat po kayo.